po ito, tayo po ay sama-samang bawi para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po. Hallelujah! Pagkita natin ang ating Diyos. Hallelujah! 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 Sige po, pawitan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayo
Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap niya sa amin, kailan ang iyong mukha. Sumasabog sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, tanging dalangin, kami kapag-uwi. Iparanas niyo sa amin, hallelujah. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas niyo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong
hapon. Tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ang Diyos ang pinagbimulan ng lahat ng bagay. Siya yung source ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Siya ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Siya yung nagbigay ng maraming karunungan sa iyo. Siya yung nagbigay ng maraming talent sa iyo. Siya yung nagbigay ng maraming abilities, mga kakayanan. Ang Diyos ang nagbigay ng mga gifts. Kaya sa banal na kasulatan ay ating makikita, ang Diyos ang pinagmumulan ng mga kaloob. Ibinigay niya ang pastor, guro, evangelista, apostol, at propeta sa simbahan. So, ibig sabihin ng Diyos ang naglalagay. Siya yung nagsusupply. Siya yung may hawak ng resources. Kaya itong mundong ito, pagka wala ang Diyos, ang mundong ito ay mamamatay. Ang mundong ito ay mawawala sapagkat ang Diyos ang may hawak ng buhay ng mundo. Ang hangin, ang tubig, pag yan ay inalis ng Diyos sa mundong ito, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang lahat ng ito ay hawak ng Diyos. Kaya pag ito ay nawala, lahat ng ito ay mamamatay ang mundo. Kaya ang Diyos ang pinagmumulan. Ang mga material na pangangailangan ay ang Diyos din ang nagbibigay. Kung bakit umaasenso ang isang tao, ang Diyos ang nagbibigay. Yung mga material na pagpapala, ang Diyos ang nagbibigay. Ang pinansyal na mga pagpapala, pagkakakitaan, kita, pera, sahod, ang Diyos ang nagbibigay. Ang lakas ng tao ay galing sa Diyos. Kaya pagka inisip mo ang mga bagay, lahat ng mga bagay ay isa ang pinagmumulan kung hindi ang Diyos. Kaya napaka-rapat na tayo ng mga tao na nagmamahal sa Panginoon ay talagang paglingkuran natin siya ng mabuti. Alam nyo, ang buhay ng isang tao ay dapat na-manage niya ng mabuti. Ikaw ay manager ng iyong sarili. Bakit? Kasi ikaw yung bumabangon sa umaga. Ikaw yung naghahanap ng trabaho, ikaw yung kumikilos, ikaw yung gumagawa. Ikaw yung nangangasiwa sa sarili mo. Kaya nga, ang iyong sarili ay hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa iba. Yung iyong kinabukasan ay hindi mo dapat ipagkatiwala sa iba. Sapagkat ikaw ay responsible sa buhay mo. Sapagkat ikaw ay manager, ikaw yung nagpaplano, ikaw yung nag-iisip, ikaw yung kumikilos para magawa ang mga bagay na ito. Kaya ngayong hapon ang ating pag-uusapan ay patungkol sa mga abilities, mga talents na ibinigay ng Diyos sa iyo, mga gifts na ibinigay ng Diyos sa bawat tao. Kaya makikita nyo, meron mga taong gifted, meron mga taong mahuhusay, meron mga taong magagaling. Ikaw ba, alam mo kung ano ang mga gifts, mga abilities, mga talent na ibinigay ng Diyos sa iyo? Meron mga tao na mahuhusay sa academic, sa pag-aaral. Meron mga tao na mahuhusay sa mga manual works. Pag sinabing manual works, ginagamitan ng lakas. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga, ngayong hapon. Kaya makapagtumas po kayo sa akin sa aklat ng Mateo 25. Mateo chapter 25, verse 14 hanggang 30. Mateo chapter 25, talatang 14 hanggang 25. Hallelujah. Glory to God. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Matthew chapter 25, verse 14 hanggang 30. Babasahin po ito sa wikang English. Ang sabi dito,
for it is just like a man going on a journey. He called his own slave and turned over his possession to them. To one, he gave 5 talents, to another 2, and to another, and 1 to each according to his own ability. Then he went on a journey immediately. The man who had received 5 talents went, put them to work, and earned 5 more. In the same way, the man with 2 earned 2 more. But the man who had received 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master money. After a long time, the master of those slaves came and settled the account with them. The man who received 5 talents approached, presented 5 more talents, and said, Master, you gave me 5 talents. Okay. Diyan na lang po tayo. Mateo 25:14 hanggang 30. Kaya ang title po nito ay The Faithful Manager. Ang matapat na taga-pangasiwa. Okay. Ang sabi dyan, ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito, may isang taong naglakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. So pag inisip natin, halimbawa, ikaw ay isang lalaking mayaman, ipagkakatiwala mo ba talaga ang iyong kayamanan sa iyong tigapangasiwa at ikaw ay aalis? Kalimitan, ang mga taong merong kayamanan ay pag sila ay nag-business, naka-hands-on sila sa business. Hindi sila umaalis, hindi nila pagkakatiwala yung kanilang kayamanan doon sa mga tao. Pero dito ay ating makikita, ang sadyan, yung mayaman, pinagkatiwala yung kanyang kayamanan at siya ay pumunta sa abroad. So, ibig sabihin, lumayo. Umalis na sa kanyang lugar, siya ay lumayo. Ang sabi ng verse 15 ay ganito, binigyan niya ng bawat salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. Sadya, may binigyan ng 5,000, may binigyan ng 2,000, at may binigyan na 1,000. Hallelujah. Yung mayaman ay merong tiwala sa kanyang mga alipin. Yung mayaman ay may tiwala sa kanyang mga taga-pangasiwa. So pag binabasa natin ito, ano yung bagay na ating maiintindihan? Ano ang katotohanan na makukuha natin sa narrative na ito, sa kwentong ito? Sabi, number 1, nangyayari ang tagumpay pag meron kang ginagawa. Nangyayari ang tagumpay pag meron kang ginagawa. So, ang ibig sabihin nito, hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi ka kikilos o hindi ka gagalaw. Hindi pwede mong pakilusin ang mga bagay sa pamamagitan lang ng iyong isip. Meron kang plano, meron kang gustong gawin, kailangan ay ikaw ay kikilos, pagpaplano, gagawa kung paano mo ito gagawin. Parang ganito lang yan. Pag may tinanim, meron kang aanihin. Pagka gusto mong marami kang gulay, magtanim ka. Pag gusto mong kumain ng masarap, magluto ka. Parang ganyan. Kung masipag kang mag-aral, ay tiyak na mataas ang iyong grade. Bakit? Kasi mag-aaral ka. Magsisikap ka sa sarili mo. Hindi pwedeng kokopya ka lang sa iyong katabi, kaya mag-aaral ka ng mabuti. Ano mangyayari? Magkakaroon ka ng mataas na grade. Kung gusto mong umasenso ka, kinakailangan ay magsisikap ka, magtsatsaga ka, at gagawin
gagawin mo ang lahat ng pwede mong gawin sa lahat ng iyong makakaya. Kaya ang Diyos ay maraming ibinigay na kakayanan sa atin. Marami siyang talent. Kaya pag itong mga kakayanan na ito ay nakita mo, naisagawa mo, ginawa mo, in-apply mo sa iyong buhay, ay tiyak na mayroong mangyayari sa buhay mo. Buksan natin ang ating banal na sulatan sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 15. Aklat ng Genesis chapter 2, verse 15. Hallelujah. Ang sabi po dyan ay ganito. The Lord God took the man and placed him in the garden of Eden to work it and watch over it. So anong reason ng Diyos bakit niya inilagay si Adam at si Eva sa garden? So ibig sabihin, ang sabi dyan, pangalagaan at pagyamanin. So hindi meron silang gagawin. Pangangalagaan at pagyayamanin yung hardin na binigay ng Diyos sa kanila. Kaya tayo naman ng mga Kristiyano ay kinakailangan din ang mga husay, ang mga galing, ang mga talents, ang mga abilities, ang mga gifts ng Holy Spirit na ibinigay sa atin. Dapat po itong pinagyayaman. Dapat po itong inaalagaan. Dapat po ito laging inihahasa, laging mong ginagamit. Bakit? Kasi kinakailangan mong sanayin, ayusin ng mabuti para sa gayon ay ikaw ang makikinabang. Kaya yung talents, abilities ay ginagamit ng maayos. Kaya kung ikaw ay isang mamamanta, ibinigay sa iyo ng Diyos ang kaloob ng pag-awit at ayaw mong umawit, ayaw mong magpagamit sa Panginoon, sayang yung talent na ibinigay ng Diyos sa iyo. Yung mga gifts na ibinigay ng Diyos sa iyo, mga kakayanan and abilities na ibinigay ng Diyos sa iyo, pag ito ay hindi mo ginamit, walang mangyayari at hindi mo mapaglilingkuran ang Panginoon. Kasi kaya binigay ng Diyos sa iyo yan, kaya diniposit ng Diyos sa iyo ang maraming kahusayan, ang maraming kagalingan, ang maraming abilidad, dahil ang Diyos ay mayaman. Ibinibigay niya ito sa mga tao, ibinibigay niya ito sa atin, para lalo natin mapaglingkuran ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Ang sabi ng Kawikaan, Proverbs chapter 12, verse 11, ang taong masipag ay sagana sa lahat. Yan po sa akin. Yung taong masipag ay sagana sa lahat. So kaya kapag ang itong taong ito ay ginamit niya yung lahat ng itiniposito sa kanya ng Diyos na kakayanan, ano ang mangyayari? Hindi siya magugutom sapagkat ang Diyos ang source ng kanyang abilities and talent. Hallelujah. Glory to God. Tayo mga tagasunod ng Panginoong Hesus, katulad natin ang mga alipin ito. Merong inilagay ang Diyos na mission sa atin. Merong inilagay ang Diyos na assignment sa atin na dapat natin gawin. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, sa panahon natin, ay ang dapat natin ginagawa ay assignment natin ito. Nagwiwin tayo for Christ, nagwiwin tayo ng soul for Christ at nagdi-disciple tayo. Ito talaga yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon, na habang iniintay natin yung pagdating o pagbabalik ng Panginoon, marami sa atin naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Maraming mga Christian na naghihintay ng rapture, pero napakahalaga habang hinihintay natin yung pagbabalik ng ating Panginoon, ay dapat tayo ay may ginagawa sa Kanyang kaharian. Meron tayong ginagawang mabuting bagay dito sa lupa habang iniintay natin ang pagdating ng Panginoon. Huwag naman
man sanang tayo ay abutan sa pagdating ng Panginoon na wala tayong ginagawa o kaya tayo ay nakaupo lang at naghihintay sana dumating na ang Panginoon. Hallelujah. Ano dapat natin gawin? Gamitin natin, ikalakal ang mga kakayanan para parangalan ang Diyos sa ating buhay. Mahalaga po ito, mga kapatid, sa Panginoon. Habang may time, ako nga ay may edad na, pero pagka ako ay nakakakita yung mga bata, nakikita ko kagad yung kanilang mga kakayanan, yung mga talents, yung mga abilities, yung mga ibinibigay ng Diyos sa kanila habang bata sila at ito ay kanilang nagagamit, natutuwa ako. Bakit? Kasi na-born again ako, may edad na. Marami na akong nalampasan. Pero yung mga napasimula, na mga bata na nagpasimula, sa murang gulang na naglilingkod sa Panginoon, habang kasi yung talent and abilities na bigay ng Diyos, habang ito ay ginagamit, ang Diyos ay nagdadagdag. Ang Diyos ay nagpupuno. Ang Diyos ay naglalagay ng maraming kakayanan. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos na napaparangalan siya sa pamamagitan ng mga kakayanan na meron ka na galing sa Panginoon. Babalikan natin yung verse 15. Tingnan nyo, ang sabi ng verse 15, binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. So, ang Diyos alam ang kakayanan ng bawat tao. Alam niya. Kaya ang unang katotohanan ay makikita natin dito, kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong kapasidad. Alam ng Diyos kung ano lang ang iyong kaya. Alam ng Diyos kung ano lang ang pwede mong ihandog sa Kanya na kakayanan at magamit to glorify His name. Alam ng Diyos yun. Kaya tingnan nyo, pagka ikaw ay tingnan nyo ang tulay, mga bridges natin. Pag ikaw ay may dalang sasakyan, makikita mo doon sa bridge, doon sa tulay, kung ano lang ang kapasidad ng tulay at yung dadaan, yung bigat ng dadaan na sasakyan. Pag meron dumating ng mas mabigat, hindi pwedeng dumaan doon sa tulay, baka ito ay mawasak. So, meron capacity. Ang Diyos din, alam niya ang capacity mo. Alam din ng Diyos kung ano ang kaya mo lang gawin. Kaya nga yung maliit na kapasidad, maliit na kakayanan, pag ito ay ginamit mo sa Diyos, ipinaglingkod mo sa Panginoon, yung maliit na kapasidad na yun, matutuwa ang Diyos sa iyo at sasapaaring sabihin ng Diyos, kumala ko na ito. Maliit lang yung ibinigay kong kapasidad, pero talagang kung maglingkod sa akin, talagang dadagdagan pa ni Lord. Kasi bakit? Natuwa ang Panginoon sa iyo. O ng katotohanan, alam ng Diyos ang iyong kakayanan. Alam ng Diyos ang iyong kapasidad. Pangalawa, nilikha tayo ng Diyos na hindi magkakapareho. Nilikha tayo ng Diyos na hindi pantay-pantay. Laging merong pagkakaiba. Ang gamit na word dyan ay diversity. Magkakaiba o sari-saring uri. Meron kang talent na ganito, mahusay kang kumanta, yung kasama mo hindi mahusay kumanta, pero mahusay siya doon sa mga electrical. Marunong siyang tumugtog, pero ikaw ay hindi marunong tumugtog, pero mahusay kang mag-drive. No. Kaya nga yung talent ay diniposit ng Diyos sa bawat mananampalataya, sa bawat tao, para hindi magkaingitan doon sa mga kakayanan na ibinigay ng Diyos. Kung hindi, dapat ito ay ginagamit para bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Kaya tayo ay gumamit
gumagawa sa Panginoon, hindi para sa ating sariling mga layunin. Tayo ay gumagawa sa Panginoon, hindi para sa ating mga layunin. Sa talatang ito, ang sabi ng verse 15, una, binigyan ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. Sino ang binigyan? Ang binigyan ay mga alipin. Saan ang galing yung pera? Doon sa kanyang Panginoon. Pansinin natin, ang Panginoon ang nagbigay ng pera sa alipin. Ang Diyos ang nagbigay ng kapital sa iyo. Ang Diyos ang nag-invest sa iyo. Ng alin? Ng lahat ng kakayanan. Na itong lahat ng kakayanan ito, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Lahat ng husay mo, lahat ng galing mo, lahat ng talino mo, sabihin mo ng lahat yan, lahat ng abilities mo, lahat yan ay galing sa Panginoon. Kaya yung lahat ng ginagawa natin paglilingkod para sa Panginoon at hindi para sa ating sariling mga layunin. Tatandaan natin, tayo ay servant ng ating Panginoon. Ano? Glory to God. Ikaw ay steward ng Panginoon. Ikaw ay tagapangasiwa lang. Hindi ikaw ang may-ari. Ikaw ay taga-pangasiwa. Sa English, ang word doon ay manager. Kaya sabi ng Genesis 2:15, Adan at Eva, sila ay manager saan? Doon sa hardin na pinagdalahan sa kanila ng Panginoon. Ang layunin palagi ng isang tagapangasiwa o alipin is to honor God. Kaya kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng iyong amo, ang laging nakalagay na layunin sa sarili mo is to honor your master. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng kakayanan, ng kahusayan, ang lagi mong iniisip, lagi kong mabigyan ng kasiyahan ng Diyos. Lagi ko siyang mapasaya. Saan? Sa pamamagitan ng mga kakayanan na meron ako. Dapat lagi kong mapasaya ang Diyos. Dapat ang layunin ko hindi para sa aking sariling layunin, hindi para sa aking sariling kapakanan, kung hindi para mabigyan ng kasiyahan ng Diyos sapagkat ako ay tagapangasiwa ng Panginoon. Tatandaan natin, lahat ng kakayanan, lahat ng abilities, lahat ng capacities, lahat ng gift galing sa Diyos. Tayo ay tagapangasiwa ng mga kaloob ng Panginoon. Buksan mo natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng unang Korinto, chapter 6. 1 Corinthians, chapter 6, verse 20. Hallelujah! Ano po ang sabi dyan? 1 Corinthians, chapter 6, verse 20. Sabi dyan, For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body. Okay. Binili kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Yun ang layunin ng Diyos. Binili ka sa mahal na halaga. At ang pinambayad para ikaw ay mabili, walang iba kung hindi ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Napako siya sa krus ng Kalbaryo, bumuhos ang kanyang masaganang dugo, banal na dugo, nilinis ka sa lahat ng iyong karumihan, kaya ang katawan mo wala nang ibang may-ari niyan kung hindi ang Panginoon, kaya dapat sa iyong katawan mag-glorify mo ang Diyos. Kaya dapat ang laging layunin habang ginagawa mo ang paglilingkod mo sa Panginoon, dapat nag-enjoy ka. Bakit? Ginagawa mo yung the best na magagawa mo para sa Panginoon.
Glory to God. Ang sabi dyan, una, ang ating pinag-aaralan, sabi dyan, katotohanan na ating makukuha sa parable of the talent. Una, nangyayari ang tagumpay pag meron kang ginagawa. Ikalawa, ang sabi dyan may ganito, nilikha tayo ng Diyos na hindi magkakapareho. Glory to God. Tayo gumagawa para sa Panginoon at hindi para sa ating sariling mga layunin. Sa ika-4, ibinigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan para gamitin natin ang Kanyang ipinagagawa sa atin. Yan po ang banggit ng Pilipos chapter 4, verse 13. Ano po ang sabi? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano ang inaasahan ng Diyos sa iyo? Ano ang inaasahan ng Diyos sa akin? Ang inaasahan ng Diyos sa iyo, ang inaasahan ng Diyos sa akin, habang tayo ay narito sa lupang ito. Gamitin natin ang lahat ng resources na binigay ng Diyos sa atin. Maaring yan ay material, maaring yan ay financial, maaring yan ay mga possessions, maaring yan ay mga trabaho na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Aba, gamitin natin yan to glorify God. Okay. Kalima, tayo ay accountable. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat sa verse 19 ng Mateo chapter 25. Ang sabi dyan ng verse 19, bumalik ang Panginoon sa mga alipin. After a long time, the master of those days came and settled account with them. Ang sabi dyan, yung nagpahiram ng pera, yung nagbigay ng pera ay bumalik. Ang Panginoon ay magbabalik. Tiyak ang kanyang pagbabalik. At lahat ng mga alipin na iyon na binigyan niya ng pera ay magsusulit sila sa Diyos. Ganun din po tayo. Lahat ng ibinigay ng Diyos sa atin, binigyan ka ng resources ng Diyos, binigyan ka niya ng financial, binigyan ka niya ng material possession, maraming ibinigay ang Diyos sa atin. Kaya ang Diyos ay magbabalik. Lahat ng ibinigay ng Diyos na maaaring kayamanan, maaaring negosyo, maaaring kakayanan, maaaring trabaho, lahat ng ito ay ipagsusulit natin sa Panginoon sapagkat Siya ang pinagmulan ng lahat ng ating bagay na ibinigay sa atin kung bakit meron tayo nito. Ang sabi ng isa, yung binigyan ng 5,000, tumubo ng 5,000. Yung isa ay binigyan ng 2,000, tumubo ng 2,000. Yung isa ay binigyan ng 1,000, tinago niya yung ibinigay sa kanya na 1,000. Ano ang ibig sabihin nun? Lahat sila ay binigyan ng Diyos ng opportunity. Lahat sila ay binigyan ng Diyos ng pera, binigyan ng pagkakataon para ipaglingkod sa Diyos yung lahat ng binigay sa kanila. Pero ano nangyari? Itinago niya. So marami, ano yung nawala sa kanya? Nasayang yung opportunity. Minsan nga, binibigyan lang tayo ng Diyos. Tingnan nyo, ilang taong ka na ngayon? Meron ka na bang 50? Meron ka na bang 40? Meron ka na ba 30 years old ka na ba? Ikaw ba'y 20 years old ka na ngayon? Binigyan ka ng Diyos ng opportunity. Saan? Para mabuhay sa mundong ito.
Binigyan ka rin ng Diyos ng talent. Binigyan ka ng Diyos ng kakayanan. Para yung ibinigay sa iyo ng Diyos na kakayanan, yun ay opportunity. Kaya dapat hindi nasasayang yung opportunity na ibinigay ng Diyos sa iyo. Yung opportunity na ibinigay ng Diyos sa akin. Yung binigyan ng 1,000. Tingnan nyo, yung binigyan ng 1,000, ano ginawa niya? Tinago niya lang. Nasayang. Bakit? Waste po yun. Bakit? Kasi natalo, defeat. Natalo yung misyon ng Diyos sa kanya. Ang gusto ng Diyos, yung binigay na 1,000 sa kanya ay tumubo rin. Pero ano ginawa niya? Itinago niya. Bakit niya itinago? Ang sabi ng Big Bible, natakot po kasi ako. So sana kung mangyari ito, merong misyon na pinagagawa sa atin ng Diyos. Dapat yung misyon na yun ay ating magawa. Hindi tayo talunin ng mga takot na meron tayo ngayon. Katulad ngayon, nagkaroon tayo ng COVID-19. So ano nangyari? Nalipit ba yung plano ng Diyos sa iyo? Ano ba ang ginawa mo nung merong lockdown? Ano ba ang ginawa mo para sa gawain ng Panginoon? Yun yung mga opportunity na binabanggit. Kapag meron kang pagkakataon, yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kakilala mo, lumapit sa iyo, opportunity yun. Ano yun? Opportunity para makakilala yun sa Panginoon. Opportunity yun para ma-share mo siya ng Word of God. Opportunity yun para makagawa ka ng mabuti sa Kanya. Kasi yung opportunity ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Siya yung nagbubukas ng pagkakataon, kaya dapat hindi malipit yung misyon ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng takot. Kalabanin natin ang mga takot na meron tayo at hayaan natin maghari yung kalooban ng Diyos sa atin. Dito po ako magtatapos, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng maraming kakayanan. Ang unang inimbes ng Diyos sa atin ay ang buhay ng kanyang anak. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Kaya nung nakilala mo si Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, nabago ang iyong buhay. Ako'y naniniwala, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng matinding transformation ang ating buhay. At pagkatapos natin magkaroon ng transformation, inilagay ng Diyos yung lahat ng talents and abilities sa atin. Para anong gagawin? Para ipaglingkod natin sa Kanya, pangalagaan, pagyamanin, ang mga capacity, ang mga kakayanan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ito ng wasto, gamitin natin ito ng mabuti para sa pagdating ng Panginoon. Madatnan niya yung mga tagapangasiwa ng kanyang kakayanan na ipinagkaloob sa kanila, madatnan niya nila tayo na meron tayo ginagawa. Mahalaga po ito sa Panginoon na sa kanyang pagbabalik, makita niya ang kanyang mga anak ay merong ginagawa at hindi at naghihintay lang ng walang ginagawa. Kaya sa gabi ito, ang pagpapala ng salita ng Diyos ay sumagana sa ating buhay. Ang paglilingkod natin, lalo pa tayong maglingkod, gawin pa natin yung lahat ng possible na pwede natin gawin sapagkat lahat ng ating gagawin ay hindi masasayang sapagkat yung Diyos na nagbigay at nag-invest ng buhay sa atin sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng iyong ginawa ay hindi masasayang sapagkat ang lahat ng iyong ginawa ay nakatatak doon sa aklat ng mga gawa. Kaya tatanggap ka ng pagpapala sa Diyos sa lahat ng iyong ginawa. Salamat sa Panginoon, pagpalain tayo ng Diyos. Binibigay ko po kay Pastora. Hallelujah.
dun sa tatlong pinagkalooban ng talents. Yung isa ay 5 ang binigay, isa ay 2, sa isa ay 1 lang. At yung 1 man talent, ang sabi ay ito ang mahirap na mangyari sa atin. Na meron tayong kakayanan, ibinigay ng Diyos sa atin, pero hindi nakinabang ang Diyos at ang kanyang gawain. Bakit? Kasi hindi mo ginagawa. Tinago mo. Kung meron tayong talent, meron tayong gift, gamitin natin para sa Panginoon at para sa kanyang gawain. Kasi ang sabi niya bago siya umalis, occupy till I come. Get busy until I come. Ibig sabihin nun, ano ba ang iniutos niya sa atin? Ano ba ang iniwan niya na utos sa atin? Sabi, umayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ibang medyo sa lahat ng tinapat. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. At ang sabi, win souls and make disciples. Pagka sila ay tumanggap na sa Panginoon, turuan na sila para maging tagasunod. Hindi pwedeng tinanggap ang Panginoon tapos namuhay na lang sa kanyang sarili. At hindi yung layunin at plano ng Diyos ang ginawa niya. Kaya, dito ay makikita natin yung isang talent lang ang binigay sa kanya. Kailangan makita natin ano ba yung nakalagay doon. Bakit ganon yung binigyan ng isang talent? Ano ang pagkakilala niya sa Diyos? Maganda ba ang relationship niya sa Diyos? Ano ang nakalagay? Verse yung 1 talent. Then the man who had received 1 talent also approached and said, Master, I know you. You're a difficult man, reaping where you haven't sown, and gathering where you haven't scattered seed. So I was afraid and went off and hid your talent. Hindi maganda ang relationship niya sa Diyos. Yun lamang, kilala ang Diyos at mayroong magandang relasyon sa Kanya, yun lang ang susunod. Kaya pagka hindi natin siya kilala ng Diyos, kilala lang natin na sabi, kilala ko si Jesus. Kilala sa nguso, pero hindi sa puso. Kilala lang niya. Ganun lang. Pero hindi siya sumunod. Wala siyang magandang relasyon sa Master. Hindi niya alam kung paano pakitunguhan ng Master. Alam niya dapat na ito, Master to Panginoon to Ito nagbigay ng buhay sa akin Kaya ako ngayon naririto, nawala ako sa pagkagumon sa sugal, sa alak, sa mga bisyo, kaya ako nabago, ay dahil sa Kanya. Kaya ako ngayon nagtatamasa ng isang buhay na ganap at kasiya-siya sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Dahil sa Kanya. Bakit hindi mo siya paglilingkuran? Kaya yung mga talagang nakilala kung sino ang Diyos, sino ang Panginoon. To know God is salvation. Kasi yung iba, maraming kinilalang Diyos. Pero hindi yun ang tunay na Diyos. Kung kilala mo ang tunay na Diyos, at yun ang nagligtas sa iyo, umago ng buhay mo, nagpagaling ng mga sakit mo, dapat magkaroon ka ng isang magandang relasyon sa Kanya. Ano yun? Paglilingkuran mo siya, susunod ka sa lahat ng Kanyang pinag-uutos. Pero kung may sarili kang agenda, kung ano gusto kong gawin, gagawin ko. At yung talent mo na ibinigay ng Diyos sa iyo para ipaglingkod sa Kanya, tinago mo, hindi mo ginagawa. Kaya, ano ang sabi sa Kanya ng Panginoon?
Sumunod, ano sinabi ng Panginoon sa kanya? But the master replied to him, "You evil, lazy slave." Evil, wicked, masamang alipin. Tamad na alipin. Diba? Sabihin, naririyan ang lahat ng opportunity para natin mapaglingkuran ng Panginoon pero hindi natin ginawa. Saan sa palagay nyo napunta yung one-man talent? Yung iisa ang talento na itinago at hindi ginamit para sa Panginoon at sa kaharian ng Diyos. Saan napunta? Sumunod yung mga talata. What he has will be taken away from him. Ang sabi, yung iisang talent niya, pinatanggal pa ng Panginoon. Inalis sa kanya. Saan ibibigay? Doon sa 10 ang talent. Ang meron, magkakaroon pa ng marami. Pero yung iisa, hindi ginamit, aalisin pa. Mawawalan ka ng talent. Mawawalan ka ng ministry. Nahubarang ka pa ng ministry. Meron kang kakayanan sa pag-awit, may kakayanan ka sa pagluluto sa anumang bagay. Pero hindi mo ginamit. Mawawala ka sa iyo. Saan siya dinala? Throw this good-for-nothing slave into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Akala natin yun lang talagang mga unbelievers ang pupunta sa impyerno. Hindi po. Dito, slave to. Ibig sabihin, alipin ng Diyos yan. Tumangkap sa Panginoon. Pero, hindi niya kilala ang Panginoon na Diyos na dapat ipagtingkod. Sa palagay niyo, sa langit siya napunta. Ang sabi, kung saan naroroon, outer darkness, naroroon ang pagngangalit ng ngipin. Ibig sabihin, impyerno. Kaya akala natin, porque umatin tayo ng church, sa lahat tayo pupunta. Ang sabi, Matthew 7:24 ba yun? Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yakon lamang yun lamang gumagawa o sumusunod sa kalooban ng aking Amang sa langit. Ano ba kalooban na? Ang gusto niya, makakilala ang mga tao sa Diyos. Kung hindi natin ito ginagawa at wala tayong pakialam sa utos niya, hindi naman ako full-time Ako naman membro lang Mga pastor lang ba inutusan? Na i-share ang gospel? Ikaw ba hindi kasama sa iniligtas ng Panginoon? Pagka tayo ay kasama sa iniligtas ng Panginoon, kasama ka doon na inutusan. Kaya, nais kong paalalahanan ng bawat isa, ano man ang kakayanan natin. Kahit na gaano kaliit, ay ipaglingkod natin sa Diyos. Marunong kang magluto, luto ka. Marunong kang maghugas ng pinggan, maghugas ka. Yung mga simpleng bagay, hindi naman lahat kailangan magsalita dito sa unahan. Kung wala ka namang kakayanan na magsalita, hindi hahanapin sa iyo yan. Ang hahanapin lang ng Diyos sa iyo yung kaya mo. Kaya, kahit na sa maliliit na bagay na kaya natin gawin, ay salamat sa Diyos na na-lockdown kami dito. Hindi kami marunong tumugtog, hindi kami marunong kumanta, hindi kami marunong mag-operate,
ng, sa live stream, hindi ko marunong magsaksak ng mga kung ano-ano yan para tumunog ang mga microphones, wala kaming alam. Pero salamat sa Diyos, meron siyang iniwan dito. Sila Lawrence, si Ken, at sila Pastor Stephen, na tumutugtog. At yung lockdown band natin ay dito na natuto. Tinuruan na para matuto, tumugtog para sa Panginoon. 3 months. Piruin mo yun, napakahaba ng oras na yun na matututo tayo kung anong gusto natin gawin para sa Diyos. Kaya yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin dito, ang sabi, hindi nawawala ng kabuluhan. Stand firm. Ang sabi, kayo ay tumatag at ibigay nyo ng lubos ang inyong paglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya nais namin hamunin ang bawat isa, kahit miyembro kayo, kahit na kayo ay bagong dalulang, magbigay po kayo kung meron kayo resources, magbigay kayo sa pastor, magbigay kayo sa malingkod ng Diyos, magbigay kayo sa kapwa nyo na nangangailangan. Ngayon na tayo ay nasa krisis, tayo magtutulungan, tayo magdadalakinan, at tayo ay sasamahan ng Panginoon. Kaya kahit dito kami sa live stream lamang nagsasalita, 3 buwan na. Nagagalak po kami, dati hindi kami sanay, na konti lang ang naririto, at nagla-live kami. Pero natutuwa po kami dun sa mga nanonood. At nung nakaraang linggo po ay ang viewers natin, kung saan-saan galing, sa ibang bansa pa na mga nanonood sila, 600 plus na. Kanina ay 613, siguro ngayon ay mas marami na. Ang Diyos ay mabuti. Nakakarating tayo sa iba't ibang lugar. Pero inyo, narito lang kami sa Calamba, Laguna. Nakakarating sa Italy, nakakarating sa Macau, sa Taiwan, sa Korea. Itong ating pangangaral ng salita ng Diyos. At nakikita rin namin yung mga nanonood, estudyante po ako na sa Bible School na nanonood, may mga pastor na nanonood, at kami po ay nagaganap na makapaglingkod. Kahit na mga pastor tayo, kahit na manggagawa tayo, kailangan natin ng feeding. Kailangan tayo kumain ng salita ng Diyos. Kung kayo ang pastor, laging tayo pakain ng pakain, pakain ng pakain. Pero kinakailangan kumain tayo mula sa salita ng Diyos. Manalangin tayo, mag-meditate ng Word of God, doon tayo lalakas. Kaya, gawin yung opportunity na kayo ay walang trabaho, wala kayong pag-aaral, wala kayong pinapasukan pa. Mag-aral po kayo ng salita ng Diyos, magbasa kayo araw-araw ng salita ng Diyos, at manalangin, at gawin po ninyong laging mag-speak in tongues araw-araw. Pagkat nagiging sensitive ang inyong spirito sa pagkilos ng banal na spirito. Kaya ngayon po ay mananalangin po tayo. Yun pong mga kapatid natin sa Panginoon, may mga kailangan, ibang naghihina. Sana po ay napalakas po namin kayo sa pamagitan ng salita ng Diyos na nakayag ngayong hapon. At gaano man kaliit ang inyong talento at inyong kakayanan, gamitin po natin para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tabi ng Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo. Pagkatalang po namin, Panginoon, lahat ng resources galing sa inyo, lahat ng talents namin, lahat ng giftings namin, lahat, Panginoon, ng kakayanan namin, galing sa inyong lahat yan. Kayo po ang kapitalista. Lahat ng yan ay sa inyo. Wala po kayong pag-aari. Kaya kami lang ang manager. We are not the owners of the talents, of the gifts. Kayo po ang tunay na nagmamayari yan. Manager lang kami. Kami ang dapat ng mga siwa kung paano ito gagamitin
para sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Dapat po makinabang po kayo na nag-invest sa amin ng lahat ng talents na yan. Magamit po namin bawat talent na ibinigay niyo sa amin, bawat kakayanan upang paluwalhati ang iyong banal na pangalan, upang ang iyong plano at layunin para sa buhay natin ay maganap. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng nanonood ngayon. Umilos po kayo sa kanila. Kayaan niyo, Panginoon, mahamon ang kanilang mga puso na kahit na maliit na talento at paglingkod nila sa inyo. Lord, dalangin po namin ang aming bansa, dalangin po namin ang aming Presidente, Rodrigo Duterte. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Dinudukuban po namin siya ng iyong banal na dugo. Lahat, Panginoon, na nakapaligid sa kanya, Panginoon, mga advisors niya, Panginoon, maging godly lahat ang kanilang mga payo na ibibigay, Panginoon, sa aming Presidente. Lahat, Panginoon, na sangay ng gobyerno, Panginoon, pagpalain niyo. Lahat po, Panginoon, ang gawa ng kadiliman sa aming gobyerno, lahat ng pangungurakot, lahat, Panginoon, ng pandaraya, lahat ng korupsyon, Panginoon, ay binawasan namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang spirit of idolatry sa bansang Pilipinas, binawasak namin in the name of Jesus. Hayaan niyo, Panginoon, mahayag na kayo ang tunay na Diyos, na kayo lamang, Panginoon, ang dapat na sambahin at paglingkuran, Panginoon, ang lahat. Dalangin po namin ang bansang Amerika, Panginoon, na kasalukuyan, Panginoon, na maraming mga kaguluhan na nangyayari, mga riots, mga demonstrasyon, Panginoon, mga looting, O God, at nagkakaroon ng division, Panginoon, dahil sa racial discrimination. Father God, in the name of Jesus, dalangin po namin, Panginoon, kumilos po kayo, O Diyos, sa bansang Amerika. Hayaan nyo magbalik loob sila sa inyo. Dalangin po namin si President Donald Trump, Panginoon. Marami siyang mga reformations na ginawa, mga pagbabago, Panginoon. Ibinabalik niya ang Amerika sa inyo, Panginoon. Kayo, O Diyos, tulungan niyo po ang Amerika, Panginoon, na ma-avert, hindi matuloy ang lahat ng mga prophecies na judgment, Panginoon, sa Amerika. Ang civil war, Panginoon, na sinabi nila magaganap ang lindol, Panginoon, na magaganap sa Amerika. Father God, na mamagitan po kami para sa Amerika. Kumilos po kayo, Panginoon. At hayaan niyo, Diyos, magbalik loob, Panginoon, ng Amerika sa inyo upang hindi matuloy ang lahat ng mga judgments, Panginoon, na nakatakda, Panginoon, na dumating sa kanila kung hindi sila magbabago. Salamat po sa inyo. Dalangin po namin ang Israel. Pinagpapala po namin ang Israel, ang bayan ng Diyos. Ang sabi niyo, Panginoon, ang magpala sa Israel, pagpapalain niyo. Ang sumumpa sa Israel, susumpain niyo. Kaya, Panginoon, ang Amerika ay lagi, Panginoon, ally, laging friend, Panginoon, at sumusuporta sa Israel. Kaya, pagpapalain yung bansang Amerika. Kaya hindi ng Pilipinas, Panginoon. Kami sumusuporta sa Israel sa lahat ng pagkakataon sa bawat krisis, Panginoon, na dumarating sa Israel. Ang Pilipinas, Panginoon, ay sumasaklolo, tumutulong, Panginoon, sa Israel. Kaya kami pinagpala niyo rin bansa, Panginoon, at kami, O Diyos, ay puunlad, Panginoon. Salamat po sa inyo. Pagkatapos ng krisis na ito, O Diyos, ay darating, Panginoon, ang great awakening, ang revival, Panginoon, at great harvest of souls. Kaya, Lord, inaangkin po namin, Panginoon, na kami makakabahagi sa great harvest of souls, sa end-time harvest, Panginoon. Salamat po sa inyo, aming Ama. Hayaan niyo po, ito ang maging goal namin. Ito ang maging layunin namin, na maraming mga tao ang kumilala sa inyo. At kayo, Panginoon, ay kinandin nila bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po sa inyo, aming Ama. Lahat ng may pangangailangan sa oras na ito, lahat ng may sakit, Panginoon, Father God, touch them, Lord, right now in the name of Jesus. And we rebuke every sickness in Jesus' mighty name. Sa pamagitan ng iyong mga latay, nagsigaling na kami, Panginoon. Kaya, O Diyos, inaangkinan po namin ang aming kagalingan, Panginoon. Lord, lahat ng mga may problema sa espiritu, sa kaluluwa, sa katawan, Panginoon, kayo po tumagpo sa lahat ng kanilang pangangailangan. Pinupuri po namin kayo, sinasamba, tinakil po namin ang katagumpayan, ang kasagutan, Panginoon, para sa inyo.
aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyo.